So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. Ito po si Kabady Moko. Dito pa rin sa Usapang Business, mga katropa. So 2026 na, lahat talaga gustong pumasok sa iba't ibang uri ng pagnenegosyo. Napaka-challenging yung mga nakaraang taon, pero sabihin na natin, marami at malaki yung opportunity para kumita ng pera, lalong-lalo na kung ikaw ay may interest na magsimula ng kahit na sabihin natin small business yan. And alam naman natin sa social media talagang patok na patok ang mga negosyo at talaga namang napakaraming kumita last 2025. And I hope this 2026 mas lalo pang dumami, mga katropa. Kaya naman pag-usapan natin ano-ano ba yung iba't ibang mga gabay, mga payo na pwede nating ibigay para magsimula ng negosyo ngayong 2026. Small business man yan o nagsimula na kayo sa pagnenegosyo, well, para sa atin mga katropa, ang pagpasok sa negosyo is dapat pinag-aaralan at pinagpapanuhan. Kaya naman isang bagay yan na dapat talaga tutukan kung ikaw ay bago pa lang sa mundo ng pagnenegosyo o nangangarap na magkaroon ng negosyo sa hinaharap. Ibig sabihin nito, kung ikaw ay may plano, may balak o nais magkaroon ng sarili mong negosyo, kailangan pumili ka ng magandang idea at pagplanuhan ito. Sa ganitong sistema, ganitong pamamaraan, maaari mong pag-aralan muna yung negosyong papasukin at tatahakin mo. Isang magandang panimula sa ganitong sistema is yung una, maghanap ka ng problema. Pinakamagandang negosyo ay yung nagbibigay ng solusyon sa komunidad. Ibig sabihin nito, kung tayo ay gustong magsimula ng negosyo, kailangan maganda, alamin natin ano ba yung problema na maaari kong bigyan ng solusyon para ako mismo yung magsusupply ng mga bagay na makakapagbigay ng solusyon sa kanilang problema. Ikalawa rin mga katropa is gumawa ng business plan. Isulat ang inyong layunin, target market at kung paano kakikita. Ibig sabihin nito, kapag gumawa tayo mga katropa ng business plan, ano ba yung gusto kong mangyari? Ano ba yung gusto kong negosyo? And sino ba yung magiging customer ko? Importante kasi ma-identify natin mga katropa, sino ba yung target market ko? Kasi kapag nalaman mo yung target market mo, sila yung magbibigay ng pera sa'yo. Ibig sabihin, sila yung magiging customer mo, sila yung bibili sa'yo, and sila yung magpapatronize sa'yo sa negosyo mo. And kung paano kakikita, kikita ka dito dahil ikaw nga yung magbibigay ng solusyon dun sa pangangailangan nila na which is walang nagsusupply sa kanila. Halimbawa mga katropa is maraming mga milk tea shops o maraming mga drink shop, mga coffee shop o mga juice shop sa inyong lugar. And wala silang mga materyales, mga cups, mga straw na pwedeng gamitin, kukuha pa sila ng supply sa malayo, maaaring ikaw na ang magbigay ng solusyon sa pamamagitan ng pag-create ng sariling negosyo mo na ikaw mismo yung magsusupply ng mga kailangan nila. Panghalo, na teaspoon, straw, and yung mga cups na ginagamit nila, even yung mga lalagyan, even yung plastic mga katropa. So ito, napakalaking bagay ang maitutulong nito mga katropa para at least ikaw ay kumita. Dapat mo ring pag-aralan mga katropa is syempre yung puhunan. Maraming mga tao yung pumapasok sa negosyo aiming na sana kumita sila kaagad para mabawi nila yung kanilang puhunan. And aiming na kapag kumita sila ngayong araw na to, kinabukasan is may pangbili ulit sila ng mga materyales. Sa pagnenegosyo mga katropa is hindi ganito yung magandang sistema. Dapat sa pagnenegosyo, alam natin yung kapital na kailangan natin. Magkano ba yung panimulang puhunan na dapat kong ipunin, and habang nag-business o nagninegosyo ako, magkano pa yung kapital na dapat kong i-reserve at ilaan para dito. Ibig sabihin, ang patutunguhan ng negosyo natin mga katropa is yung tinatawag na sustainability. Hindi ibig sabihin nagbukas tayo ng negosyo ngayon, yun na yun. Ibig sabihin, ang sinasabi lang natin, gusto nating i-explain is, kapag nagbukas tayo ng negosyo, kailangan maliban doon sa ginastos natin sa pagsisimula ng negosyong yun, maglaan pa tayo ng pera, paano na bukas, paano next month, paano ilang months pa. Dapat mayroon tayong buffer na kapital para at least maituloy-tuloy ang negosyong ito mga katropa. And
take note ha, sa pagninegosyo mga katropa, marami pang kailangang bayaran dyan. Maliban sa operational cost, maliban dun sa cost na kailangan natin para at least yung mga raw materials mabili natin, kailangan rin natin maglaan ng pera para sa labor cost, ganun din sa mga maintenance cost, and dun sa mga electricity, water, at kung ano-ano pa mga katropa. So, importante na dapat itong mga bagay na to ay nakukompute natin and nababudgetan natin ng sapat na pera para at least itong negosyo natin is hindi ma-interrupt mga katropa. And isa pa sa mga bagay na dapat nating tutugan is yung ano ba yung mga business registration na kailangan ko sa negosyong ito para maging legal ang pagpaparehistro at pagpoproseso ng mga documents na kailangan ko sa negosyong ito. Well, importante mga katropa na compliant tayo dun sa requirements ng government. Why? Dahil kapag biglang lumaki at tumagal ang ating negosyo and napalago natin ito, well, hindi na tayo mahihirapan para kumuha para palakihin ang ating negosyo. Kasi minsan, yung iba, saka sila kumukuha kapag malaking-malaki na yung negosyo nila and minsan nagkakaproblema sila dahil hindi sila nakapagbayad ng mga tax, wala silang reference kung kailan sila nagsimula ng negosyo. And remember, kapag malaki yung negosyo, minsan nagkakaroon rin ng opportunity na pwedeng magbigay ng funds o pautangin ng funds ng mga bangko o ng mga kooperatiba, yung mga may negosyo na 3 years na. And importante na kapag may negosyo tayo is na ayos natin yung mga registration and business permits natin para at least kung lumaki at lumago ang ating negosyo and balak pa nating palakihin ito, hindi tayo mahihirapang lumapit sa mga legitimate na tumutulong at nagbibigay ng finances para palakihin ang ating negosyo. So kabilang na dito mga katropa is yung mga DTI permit, which is maganda ito mga katropa dahil ibig sabihin ikaw yung nauna na magkaroon ng pangalan ng kanyang negosyo at may karapatang gamitin ito. Kailangan rin natin kumuha ng barangay business clearance and ganoon na rin mga katropa yung mga mayors and business permit kung okay na yung takbo ng ating negosyo. Ganon din lalo higit yung BIR. Tulungan natin yung ating government para at least magkaroon ng tax collection para at least yung mga LGUs natin is makagawa ng magagandang project para sa atin mga katropa. Well, so ibig sabihin nito, isa sa mga patok na business na pwede nating pagtuunan ng pansin is yung mga food cart and franchising business. So ibig sabihin nito, tuloy-tuloy lang yung negosyo at yung paglago ng mga negosyo na katulad nito. Dahil nga nauuso yung local tourism, ibig sabihin kapag sinabing local tourism, hindi lang tourism in terms na manunood lang sila, titingnan lang nila yung view, kundi yung food tourism, ito talaga mga katropa yung dinadayo ngayong mga panahon na to. And ibig sabihin yung mga tao gusto nilang makaranas, makatikim ng mga bagong foods na talaga namang masarap at kakaiba. So eto mga katropa talagang nauuso na kaya wag nyong palalampasin yung opportunity at pagkakataon na mag-create ng sarili nyong negosyo. Baka mamaya kayo na yung sumunod sa mga manginasal at kung ano-ano pa na negosyo na talaga namang patok na patok para i-franchise ngayong mga panahon na to. Kahit yung mga small business mga katropa, yung mga food cart business, talagang yung pagkagusto, pagkahilig ng mga tao, talagang patok na patok yan mga katropa. Franchising business talagang namamayagpag pa rin and kung kayo ay walang sapat na kakayahan, kaalaman sa pagpapatak mo ng negosyo, siguro yung franchising business, isa sa mga bagay na maganda nyong pasukin para at least makatulong sa inyo mga katropa. And isa pa is yung agribusiness, poultry business, pig farming, goat farming, bakahan, rabbit farming, at kung ano-ano pa mga katropa. So, and even hydroponics mga katropa, and pagtatanim ng iba't ibang mga halaman, plantitas. So, ito mga katropa, makakatulong ito. And alalahanin natin yung pagnenegosyo na to, nakaka-relax mga katropa. Kaya lang kapag pinag-usapan natin yung tungkol sa mga livestock, syempre may buhay ang negosyong ito. Kaya importante natutukan natin and hands-on din tayo mga katropa. Dahil
sa mga negosyo na katulad nito is dito natin makikita yung ano ba yung mga dapat kong pagkagastusan. Sa negosyo kasi ng agribusiness, natututo tayo habang nararanasan natin. Ibig sabihin, mas tumitibay, mas nagiging buo yung knowledge natin kung paano ba yung magandang sistema na dapat nating i-implement sa ganitong klaseng negosyo. Kaya importante na hands-on tayo para at least mabalanse natin yung budget na nilalaan natin. Halimbawa, lalo na sa pagkain, lalo na sa operations ng ating mga business. So, napakagandang bagay nito. Matututo tayo habang nagsisimula at nagpapatakbo ng negosyo. And isa pa mga katropa, dapat rin nating tingnan is yung service-based business. Ibig sabihin, pwede tayong maging virtual assistant, pwedeng online tutoring, pwede rin yung mga water purification maintenance services. Yung mga ganitong klaseng negosyo mga katropa, nagbibigay ka ng service sa iba out doon sa skills na meron ka. Napakaganda nito mga katropa kasi ikaw mismo yung gagawa ng negosyo mo. Ikaw mismo yung magpapatibay ng negosyo mo, and kapag nakilala ka na ng tao, ikaw na yung lalapitan at ikaw na yung talaga naman lagi nilang kokontakin mga katropa. And profitable business rin mga katropa dahil napakalaki ng binabayad ng mga nagpapaservice sa mga tao na malaki at maganda yung skills nila mga katropa. Kaya nga usong-uso yung mga tao na nag-i-enroll ngayon sa TESDA na skills related yung tinuturo para at least after nyon may trabaho na kaagad sila. So mga katropa, ito yung iba't ibang uri ng mga negosyo na magandang simulan ngayong 2026. Dahil posible maaari kang kumita ng malaki, and hindi lang yan, maaaring magtagumpay ang negosyo mo. Napakalaki ng chance and opportunity para kumita ngayong 2026. Kaya kung ikaw ay may naiisip na, simulan mo nang gumawa ng business plan para sa iyong negosyo. Sa mga susunod na topic natin mga katropa, pag-usapan natin yan, pag-aralan natin, and sabay-sabay tayong matuto at magkaroon ng dagdag kaalaman tungkol sa iba't ibang klaseng negosyo and paano ba patakbuhin ng maganda ang negosyo. So hanggang sa muli, maraming salamat. Paalam.